Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, si Pera Bag Online naman yung ating i-review. So, bagong loan app ito na meron siyang 2.4 ratings dito sa App Store. Ito nga daw si Pera Bag, pwede tayong makapag-loan up to 100,000 pesos. All apply steps are online lang daw. Fast approval process and no hidden fees nga daw. So, totoo nga ba? So, ayan nga, medyo nakakainganyo itong si Pera Bag. But before that, if you're new to my channel, please like and subscribe to my YouTube channel. Everything you need to know. So, ayun nga guys, bago rin kasi ako mag-review ng isang loan application, syempre tinitignan ko rin yung mga previous comments, yung mga tao na nakagamit nito. So, based nga dito, yung 2.4 na ratings niya dito sa App Store, kung titignan, marami yung nag-rate sa kanyang 1 star. So, sinasabi nga na poor daw yung service, na kapag daw dun sa last step ng filling, unfortunately, hindi ma-upload yung personal ID. Ayun nga, yung apply button daw hindi working. Ayun nga, again, not accepting valid IDs. Tas sabi nga, when the time came for a photo, the instruction are in Chinese. So, paano mga daw may tutuloy? And hindi daw ma-upload yung ID. Based dun sa mga reviews na nabasa ko, guys, wala naman nabanggit doon or walang sinasabi doon na malaki ba or walang sinabi na nalakayan sila sa interest, na maliit na lang yung nakuha nila. Kaya doon guys, parang interesting na i-review siya, na kung totoo ba na pwedeng malaki yung ma-offer nila sa atin. Pero usually naman talaga guys, kapag ayun nga, bago tayo sa isang online loan application, mababa lang naman talaga yung amount na ino-offer nila sa atin. Pero we'll try na rin kung magkano yung pwedeng maging offer sa atin. And check na rin natin guys kung tama ba yung sinasabi niya na wala na daw hidden charges. After nga ma-download itong si Pera Bag, nakalagay dito guys, maximum loan amount up to 20,000 pesos. So misleading na agad dun sa pinakita kanina na pwede nga daw makapag loan up to 100,000 pesos. Pero syempre kahit na medyo parang naiba yung sinasabi dun sa kanina, ituloy na rin natin itong loan application. First guys, we need to enter yung ating mobile phone number to log in. And magsisend sila ng verification code. After ma-enter yung verification code, ito yung lalabas sa ating dashboard. So dito guys, makikita nakalagay low interest rates with smiley emoji. So ayan nga, tignan natin mamaya kung yung emoji na nakasmile na yan is nakasmile pa rin siya. Next is we need to fill in information nga, yung questionnaire, personal information, job information, emergency contact, so on and so forth. Sa personal information guys, ay yung hihingi niya first name, middle name, last name, birthday, gender, and ID type. Sa ID type naman, ito yung mga required na ID. UMID, SS, TIN, passport, voter's ID, national ID, postal, driver's license, and pwede din yung health card. Dito guys, lalabas lang tong please confirm your information kung yung name, birthday, and ID number na nilagay natin is tama. Kung tama naman, we need to click yung confirm. Next is ilagay natin yung job information. Dito guys, sa employment status, makikita nyo dito na pwede nga yung student or unemployed. Next is manghihingi siya ng emergency contact. So 3 reference contact yung hinihingi niya. Then after that, we need to upload yung ating ID type na sinelect, and we need to do a selfie. So ito yung kaninang sinasabi. Doon nga guys, sa review kanina may nagsabi na kapag during selfie na nga, naka-Chinese siya. So tama nga guys, ayun, naka-Chinese siya, pero napagtagumpayan ko naman. Nakasubmit naman tayo ng selfie picture. Next is manghihingi na siya ng disbursement details. So, pwedeng e-wallet or pwedeng bank account. After submitting yung disbursement details, ayan na guys, ang katotohanan. Na 2,000 pesos lang guys yung offer sa akin. At ito pa guys, yung disbursal amount or yung natatanggap ko lang doon sa 2,000 is 1,260 pesos na lang po. And ito pa yung masaklap yan guys. Dapat ko siyang bayaran after 7 days. So, para sa akin, hindi siya makatarungan na ang laki na nga nung interest, kailangan ko pang siyang bayaran after 7 days. Para sa akin guys, itong si Pera Bag, hindi siya makatarungan. Pero, nasa sa inyo pa rin po yan. Nasa sa inyo yung desisyon kung i-consider nyo itong si Pera Bag. Pero, meron din mga reviews na sinasabi nga na yung mga agent, nangaharas sila kapag naniningil. Yun lang guys. Thank you for listening. May God bless us all.